Yo, what is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So, sa thumbnail pare, alam nyo na yung pag-uusapan natin kung bakit sumasama ang ugali ng isang babae. Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kalat kill, ako 10 down. Okay mga bro, so announcement lang again. Mga perfumes natin, by the time na re-record ko to is sold out pa lahat. Unting pasensya lang mga pare. Parating na yung mga stock natin bro. So, i-announce ko yan pare para makabili ka agad kayo. Okay? Pero meron naman tayong mga products sa shop na makakatulong sa inyo. Check it out. Link nasa description. Hindi na kailangan natin i-intro itong issue na to. No? Sobrang viral na ito pare. Alam nyo naman bro, ugali ko rito talaga sa social media hindi sumabay sa chismis. Now, dahil marami ng facts at hindi na chismis itong mga lumabas na issue na to, alam nyo na yan, nakikita nyo na yan, gusto ko na siyang pag-usapan pare. Pinagmulan ng issue na to pare is road rage. Okay? Hindi ko na kailangan ipakita yung video na yan, alam nyo na yan. No? And naglabas na ng statement si Colonel Busita, tama ba? Inanalyze yung video at napag-alaman niya na mali nga yung si Yana. May senador na kasama dun sa ride na yun, talagang nilalaglag na siya. Iniiwan na siya sa ere pare. Okay? Because sobrang klaro dun sa video na yun na mali talaga siya. Pero hindi yun ang pag-uusapan ko pare. Hindi yung road rage na yun mismo ang pag-uusapan natin pare. Because naniniwala ako bro. Okay? Naniniwala ako na merong possibility na kaya nagro-road rage ang mga tao na pag-usapan natin yan is maraming causes kung bakit. Pwedeng stress, di ba? Napag-usapan natin sa last video natin, or may problema. Or in that case, doon sa scenario na yun, mainit pare. Okay? So dahil may mga ganong inconvenience, maintindihan natin yung road rage. But itong babaita na to bro, meron tong mas malalim na issue, no? And I can say that hindi talaga maganda ugali nito. May inconvenience man or wala. Paano ko nasabi, Brad? Based on the comments doon sa video na yon. Okay? Na hindi niya pa binubura pare. Okay? Ito, yun din ang nakakapagtaka dito sa babaita na to dahil hindi niya binubura yung video na kung saan doon siya nababash. Okay? So malalim pare. Yung nakita ninyong ugali niya sa road rage bro. Maliit na bagay lang yun ng ugali niya. But kung babasahin mo lahat ng galaw niya bro, okay, after that incident, you can tell na rotten to bro, no? Rotten ang ugali nito. Sa isang reply niya, no, sa isang comment doon sa post niya, doon sa video na yon pare. Yan, nalagay ko niyo sa screen, no? Kung ikaw ba bro, kung tanungin ko kayo tanungin ko. Napapansin niyo na maraming bumabati ko sa ugali ninyo, pinoint out yung mga maling ginawa ninyo pare. What would be your first reaction? Sige nga, tanungin ko kayo bro. Ang pinaka-possible na sagot diyan, teka, isipin ko muna kung saan ako nagkamali. Okay? Titignan ko kung criticism ba or panglalait lang yung sinasabi sa akin. And then, I will take it. Then, tignan ko muna. Hindi muna ako sasagot. Okay? Baka kasi mamaya totoo Tignan ko muna. But, based on the comments, dun sa comment niya dun sa post, katulad nito. Okay? Fragile masculinity is showing, ha? Yan ang sabi niya, Brad. Okay? Out of the hundreds, 100 na yung comment na ito Hundreds na comment doon sa videos niya showing na sinasabi sa kanya na mali ka. Imbis na akuin niya yon, again, accountability sa babae pare, that's their kryptonite. Sinisi niya pa yung mga kalalakihan. He attack men pa. No? Fragile masculinity. Biruin mo yon. Pino-point out sa iyo yung mali mo, ang sagot mo, kayong mga lalaki ang fragile. Hindi nyo matanggap yung kamalian ko. Parang ganun Di ba, Brad? Is this a person na masasabi mong okay ang ugali? I don't think so. Now, may nag-comment na mas maraming likes kaysa dun sa sinabi niya. No? Sabi, toxic femininity ka mo. Which makes sense. Okay? Saan nanggaling yung fragile masculinity na sinasabi mo?
Bakit parang napunta pa sa amin yung mali mo? Alright? Accountability, again, that's their kryptonite. Alright? Ito pa, nagpatunay na rotten to, no? Ang comment niya dun sa toxic femininity, sabi niya ito, which is, nakakatawa to pare, okay? Walang-wala sa lugar tong reply niya na to. Sabi niya, toxic kasi hindi ma-manipulate. Obviously, you're not used to intelligent woman. Bruh, saan nanggaling yun? I mean, toxic kasi hindi ma-manipulate. Saan kami na-manipulate? Anong klaseng manipulation ang ginagawa sa'yo when people are pointing out yung mali mo? Nasaan ang manipulation doon? Itong phrase na to, no, toxic kasi hindi ma-manipulate. This is, ano to parang script ng mga modern feminist No? Dahil ayaw nilang aminin na toxic sila. Sabihin, anong toxic? Hindi mo lang ako ma-manipulate Removing the accountability of their actions. Again, accountability. Malaking word dito bro, yung accountability. Dito sa video na to because this girl is lacking accountability 100% of the time. Pinagsasabihan siya, manipulate. Saan galing yun? Obviously, you're not used to intelligent woman. If you're an intelligent person, okay, you are self-aware. Self-aware ka na, alam mo yung awareness mo sa kapaligiran, sa situation. Ano bang definition mo ng intelligence? Sa grade lang? Sa school grades lang? Sa card lang? No. Maliit na bagay yun. Ang isang matalinong tao, alam yung nangyayari sa paligid, aware siya sa nangyayari sa paligid, aware siya sa nangyayari sa sitwasyon. In the first place, doon pa lang sa pinaka-incident, kung saan lubak-lubak na yung daan, which is, if you're an intelligent person, maiisip mo na kaya siya paliko-liko yung pick-up, makikita nyo dyan, is dahil uneven yung daan. Iniiwasan niya yung malataas na bato. Okay? So, kung intelligent ka, ako nagbumotor, intelligent ako talaga, no, kiniklaim ko na intelligent person ako, ma-anticipate, okay, kaya to nagpa-zigzag-zigzag kasi malubak Kaya nga kami naka-off-road bike Kaya nga yung bike mo, off-road bike, mataas yung ground clearance nun kasi lubak-lubak. Ginagamit yung bike na yon kasi lubak-lubak yung daan. Alright? Yung sinasakyan mo nga mismo Diba? That gives you an idea kung bakit gumaganon yung pick-up sa off-road. If you're intelligent ka talaga, alam mo yun dapat. Now, again, gumaganon na siya. So, alam mo nang walang clear path. Ang overtake, kaliwa. If you're an intelligent person, isipin mo, okay, walang overtaken sa kaliwa, sa kanan open, hintayin ko na lang na mag-clear yung daan bago ako sumingit. But, siningitan mo pa rin. In motion yung pickup na kumanan, pinilit mong pumasok sa kanan. Anong result? Muntik ka nang masagi. Diba? So, again, I'm gonna ask you, is that a move of an intelligent person? Mapapatunayan na rotten talaga tong babae na to. Isa pa, may nag-point out nung mali niya. In-explain dito sa comment na to. Yan overtake sa kanan, dun pa lang mali ka na. Kinakausap ka ng mahinahon, yung approach mo pasigaw agad. May side mirror siya, ikaw wala. Proud ka pa. Mas humanga ako dun sa lalaking nagtimpi siya. Di porket umaalis, wag mong isipin na nadarag mo siya. Sadyang pinairal niya lang yung pasensya. Kung babasahin niyo yung comment na yun, meron bang pag-attack doon? Meron bang ad hominem doon? Meron bang insult doon? Actually, this is a smart comment. Criticism lang to doon sa action niya. Hindi mismo doon sa tao. Which is a good comment. Now, tignan ninyo yung reply niya, bro. Oh God, that's why you're bald. Grow your hair, then speak to me. Is that a comment of an intelligent woman? No, I don't think so. Kaya sinasabi ko sa inyo, bro, na mas yung road rage niya na yun, bro,
yung senaryo na yun is maliit na bagay lang yun. Ang pinakamalaking issue dito is yung ugali ng babae na to. Because, again, ulitin ko, yung sitwasyon na yun pwedeng nag-trigger yung init. Now, kailangan ninyong tignan yung mga comment niya, the way siya mag-reply. Because wala na siya sa initan nito, pare. Malamang sa malamang nagko-comment siya nito, nasa loob siya ng kwarto niya, nakahiga sa malambot na sofa with an aircon. So, ibig sabihin, bastos tong babae na to kahit nasa komportableng sitwasyon siya. The way siyang mag-comment. Yung pinakita niya sa road rage, pare, it's just times 2. No? Times 2 lang yun ng pinaka normal niyang ugali. Sabi ko nga sa inyo, bro, di ba, pag-uusapan natin na pag gusto ninyong pakasalan ng isang babae or gusto yung babae na malalaman mo pang matagalan talaga is kung kahit sa inconvenience, maganda yung ugali niya, down pa rin siya sa'yo sa inconvenience na senaryo. Makikilala mong babae, sa tunay na ugali ng babae sa inconvenience. Kung ganun ang ugali niya sa inconvenience, pare, no? Maangas, bastos. Times 2 lang yun ng pinaka-default na ugali niya, pare. So, ito yung pinapakita niya, bro. Dito sa comment section niya pinapakita yung tunay niyang ugali. Nasa comfort na siya pero ganyan pa rin ang bitaw ng mga salita niya, pare. Meron pa siya dito, pare, no? Pinost niya kasi nga merong babae na tumira yata sa kanya, no? Pinost na yung motor daw niya hiram lang daw sa mayor. So ito yung sagot niya doon, no? Basahin natin, ha. Miss Elise, gusto mo tumesting mapunta sa kangkungan? You tell me. Make sure afford mo ang legal fees, ha. Take note, pare, pinost niya to after niyang mabash, okay? So alam niya ng maraming nang babash sa kanya, pero she still feels strong, no? Mataas pa rin ang tingin niya niya rito. You tell me, make sure afford mong legal fees. I don't recall having a sugar daddy or a mayor to fund my shit when I'm struggling. Puro narcissist lang ang naging exes ko. Pero borta. Okay? So, again, a typical behavior of a toxic woman. Laging sisi sa mga exes niya. Sabi niya rito, narcissist daw yung exes niya pero borta. Based dun sa mga comment niya kanina, pare, sino ang merong narcissist personality? Di ba? Walang accountability. Sinasabi mo yung mali niya, imbis na akuin niya or ma-realize yung mali, lalaiting ka. This is Narcissist 101. Okay? Hindi na ako maniniwalang narcissist yung mga exes mo. Siya ang narcissist dito, pare. Bakit ba humahantong sa ganito ang isang ugali ng babae, Brad? Why do you think so? Sisisihin ko rin tayong mga lalaki. Because of us men. Because of the simps and friend netong babaitan na to. Ang mahirap sumikat sa motovlogging, pare, because, di ba? Pero madali yan kung marami kang simp. Magpakita ka ng balat dyan, magpa-sexy ka habang nagra-ride. Simps are gonna follow you kahit walang kakwenta-kwenta. And yun ang mga nagpapalaki sa ulo ng mga to. Idagdag mo pa yung mga businessman na simp na bibigyan siya ng sponsorship, gustong makaisa. No, gusto ko makaisa eh. Kunin mo sponsor yan. Bakit hindi totoo yan? Totoo yan. Di ba? Yung mga may business owner dyan na kukunin na sponsoran yung babae kasi gusto makaisa eh. No. So isipin ng babae, oy, teka, marami akong simps, maraming pumuprotekta sa akin, maraming lumalapit sa akin, maraming pumupuri sa akin. So I think I'm it girl. No? I'm the it girl. Di ba? Iba kasi talaga ang reality ng lalaki sa babae. Ang reality ng lalaki mas harsh compare sa mga babae na lalo pa attractive ka na babae. Yung reality pare iba. Okay? Ibang-iba. And that kind of reality na sobrang dali makes them insufferable. Makes them have bad attitude because of those kind of hindi ka sinapak ng reality.
Okay? Sa lalaki, bata pa lang tayo, sinasapak na tayo ng reality kaya wala tayong ganitong angas masyado eh. Di ba? Wala. Doon pa nga lang sa road rage nung nakaraan sa Marilaki. Oh, nag-angas. Dedo. Di ba? O samantalang siya, merong taga-protektang isa na pumigil dun sa, di ba? Eh kung lalaki yun, sabihin mong lalaki din siya, suntukan yun. Di ba? Baka binatukan siya nung, malaki yung bumaba sa pickup eh. Di ba? Binatukan siya dun. Pero nakita nung babae, nakitang narinig yung boses na babae, at merong lalaking tumulong sa kanya, na-disperse ka agad. Di ba? Pero iba, pagka lalaki sa lalaki. Yan ang reality natin eh. So, isa pang na-observe ko dito bro, dumami pa yung followers nito sa Facebook. Mas dumami pa ngayon. At, tignan nyo, no, hindi ko na ilalagay dyan sa screen ha. Tignan, kayo na lang tsumik. May mga Facebook naman, cellphone naman kayo eh. Tignan nyo yung mga bawat post niyan bro. Tignan mo mga bawat post niyan. Mas maraming reacts, mas maraming laugh reacts. Pero tignan mo yung mga naka-heart. Puro mga lalaking bonjing na ulupong. Mga simp. Diba? Ang dami ng pinakitang kabalastugan ng babae. Pero dahil may itsura, ha-heart pa rin ng mga supot. Diba? Kailangan natin sisihin yung sarili natin dito, Brad. And you have to call out yung mga simp ninyong tropa dahil sila ang dahilan kung bakit may mga ganitong klase. Okay? So, yun ang masasabi ko dyan, bro. Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Reaction, Brad. This is Josh on Point. See you next time. Boom. Bro, no? Available lahat to. Yung perfume natin, lahat ng fragrance natin, bro. Shopee. GFA